Mayong hapon sa tanan. Salamat kayong niatan ini kahaponon. O balikon ako pag sulti dinhi nga atong gi-baptize ganiha si Miss Danica Bazar. Napakutana gyud kog diin man ninyong kaliwat kay talagsaon lugod ning aplidong Bazar. Daghan na siya mga tindahan nila, Alvin Bazar, Mabuhay Bazar. O si Jok-Jok. Jok-Jok. Na bautismahan na sila ganiha. Okay, so wala naman siguro tayo nalimtad diri. Atong abrihan atong Biblia, Romans chapter 2, 17 to 29. So manindog ta? Abrihan na to itong Biblia, basahon na to Romans chapter 2, 17 to 29. 17 to 29. Okay, naalam mo? Okay, Romans chapter 2, 17 to 29, ato lang yung basahon o tubag-tubag. Verse 17, Behold, thou art called a Jew, and restest in the law, and makest thy boast of God. Verse 18, go. And no less skill and prudence things are more excellent, being instructed out of the law. Verse 19, and art confident that thou thyself art a guide of the blind, a light of them which are in darkness. Verse 20, go. Verse 21, Thou therefore which teachest another, teachest thou not thyself, that thou preachest a man should not steal, dost thou steal? Verse 22, go. Thou sayest a man should not commit adultery, dost thou commit adultery? Thou dost worship idols, dost thou commit sacrilege? Verse 23, Thou that makest thy boast of the law, through breaking the law, dishonorest thou God. Verse 24, go. For the name of God is blasphemed among Gentiles through you, as it is written. Verse 25, For circumcision verily profiteth if thou keep the law. But if thou be a breaker of the law, thy circumcision is made uncircumcision. Verse 26, go. Therefore, if thou circumcision keep the righteousness of the law, shall thou use uncircumcision be counted for circumcision? 27, And shall not uncircumcision which is by nature, if it fulfill the law, judge it thee, who by the letter uncircumcision does transgress the law. Verse 28, go. For it is not a Jew which is one outwardly, neither is a circumcision which is outward in the flesh. Verse 29, kita tanan read. But he is a Jew which is one inwardly, and circumcision is that of the heart, in the spirit, and not in the letter, whose praise is not of the men, but of God. Ampo ta. Amahan na mo langit nun, buhay na mga Diyos. Salamat kay sa matag-usa nga niya karon. Salamat Ginoo ni adtong mga nag-submit for baptism. Salamat ni sweet Lord Pulyo nga atong na-install, imong gi-install Ginoo nga mao'y magtudlo sa mga tents ni nga church o among salamatan ikaw umahan. O nining kahaponon, salamat sa imong pulong o akong ipasalamatan Ginoo bisan ang manindot kayong mensahe sa Sunday School about tongues o bisan Ginoong ang manindot nga awit sa choir, among pasalamatan ikaw Ginoong nandam mo kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Mana mo langit nun, among ipangamuyo kanimo Ginoo nining kahaponon, tagaiga humag mong pulong, among ipangamuyo nga ikaw lamang amahan ang magpatiliwala karon, abuga ang mga evil spirits bisan ang yawa Ginoo ipalayo diri kanamo. Tabuni ang the entire building amahan
sa imong bilin dugo bisan amahan ang among mga equipment nga gigamit dinhi proteksyon ni amahan. Dios nga langit nun kini among pagampo pangaliw po kanimo isalig na mo ang tanan Jesus Christ among bugtong personal manluwas. Amen. Okay, likod na. So, kani atong gibasa balik ta sa atong study sa book of Romans. Atong mensahe karon siguro matingala mo mao ni atong mensahe. God's judgment of the religious man or Roman, no, kay generic mo guni. God's judgment of the religious man. Ang hukom sa Ginoo sa mga tao nga reliyoso kayo, reliyoso. Okay, ako lang i-refresh mo po, gamay lang kayo ha. Samtang ga-study ta through the second chapters of this great book. Nindot kayo ning study nato sa Book of Romans. Kay ang pagsabot ani ni Asya, lisod gid ni siya sabton kay minugbo ba siya. Kana bang kanigong mga tao diha Roman people, mga businessmen muna nga gimubo ra ni minugbo ba nga ang pagtudlo ni pagsulat ni Paul. We have spent a considerable amount of time sa previous Sundays discussing about the wrath of God, ang kapungot sa Ginoo. Now, nakasabot ang mga rason nganong ang Ginoo doon na gyud say kasuko sa sala. And we have come to understand that dunay mga some groups of people against whom God has committed Himself to act in wrath. Doon na gyud mga tao, grupos tao nga doon na gyud kasuko ang Ginoo diha kanila tungod kay bisan unsaon sila pagpasabot sa mga nilalang sa Ginoo, dili gyud sila makasabot o nagapadayon sila sa ilahang walay pagtuo sa Ginoo. So in chapter 1, guro makahinumdum ka verses 24 to 32, atong nakita nga ang Ginoo iyahang hukman ang mga makasasala. Pag-abot nato sa chapter 2 verses 1 to 16, nagsulti nato nga ang kapungot sa Dios batok sa mga hypocrite, batok sa mga salingkapaw. Muna atong mensahe. Now kaning mga bersikulo karon nga atong gibasa nining kahaponon, nagsulti nato ni bahin sa hukom sa Dios ni adtong mga relihiyoso nga tao. Siguro maka-imagine mo kinsa ning mga tao nga perti ka reliyoso. Okay, so many people believe that being a religious is a good thing. However, those same people fail to realize that religion will send you straight to hell. Yung sa ko lang religion, ang religion mao nang paningkamot sa tao makaduol sa Dios. Now, siguro nahibalo man ta nga dili ang tao bisag kung saon o paningkamot sa tao pagduol sa Dios, ang Dios may duol sa tao. Mao na labing tinuod. So, mao na atong gingon diha, you can follow through. Many people believe that being religious is a good thing. However, those same people fail to realize that religion will send you straight to hell. So, kaning bersikulo nga atong gibasa karon nagtudlo ni nato nining kahaponon nga dili na siya unsay atong gihimo externally kana makita sa gawas nga maoy nakaluwas sa atong mga kalag. But it is what happens internally that determines where we will spend eternity. So, siguro sige nato ng istorya nga
ang atong kaluwasan gikan gyud na sa atong kasing-kasing. So sa panahon nga mahumanta ning mga bersikuloha sa in chapter 2, ato ding tan-awon kanini atanan very carefully. Susihon gyud nato kayo. While the Lord is speaking directly to the Jewish people under boast of the law. Ito atong ibasa kaniya, specifically address man sa mga Hudiyo. Ang atong Ginoo iya pud tang pasabot nga siya pod nakipag-istorya pod sa mga Baptist. Siya pod nakag-istorya sa mga Baptist nining kahaponon. So we need to know that hell will be just as filled with the religious as it will be with the rank of sinner. Kanang imperno daghan diha kayong na diha relihiyoso kayong nga tao. So kani nga bersikulo nagsulti ni nato ngano nga tuan ni mga tawhana dito sa imperno. So let's spend time looking at this message, God's judgment of the religious man. God's judgment of the religious man. Number 1, the spiritual confidence of the religious man. Ang espirituhanon nga pagsalig ba sa mga relihiyoso kaya nga tao. Masabtan siguro nato nga ang mga Hudiyo the Jews were probably in agreement with Paul concerning his statements about the judgment of the wicked. Dili siguro na ma-refuse sa mga Hudiyo nga ang mga tao nga makasasala hukman gyud sa Ginoo. Pero karon sa iyang istorya ang microscope gi-turn on ni Paul ngadto sa mga Hudiyo. Murag ang microscope gitan-aw na niya ang mga unsay gihimo sa mga Hudiyo. Abi nimo, we are in the same way bisan karong mga panahon na. Kung makadungog ta bahin anang mga certain groups coming under judgment, makaingon ta nga matarong pagyud ko. Kanabit ang makadungog ka nga nay mga grupos tao nga gihukman sa Ginoo. Abi nimo makaingon ta nga matarong ragyud ko den maingon ka say amen. Ka amen. Wala jud ko maapil ana na siya. Pero abi nimo no, we should check up ourselves. Kinahanglan check up na to atong kaugalingon ug atong sigurohon nga we are not living in deception. Nga wala ta magkinabuhi nga nalinglata. Nothing would be worse than dying and going to hell after believing that you were headed to heaven. At sayo nang kana, wala na gyoy pinakadaot murag makaingon ka nga dili ba maayo sa atong kinabuhi nga mamatay ta dahil moadto ta sa impierno, humanta nagtuo nga moadto ta sa langit. Be sure to look at yourself this afternoon. Siguruha tanawa ang imong kaugalingon ining kahaponon. Part A. They boasted of their lineage. Kaning day mauning mga Hudiyo. Kaning ato mensahe god analogy man siya. Ang mga Hudiyo nagpagarbo sila sa ilahang kaliwat. They boasted of their lineage. These people could trace their religious ancestry all the way back to Abraham. Sayon man tang si Abraham gitawag sa Ginoo, nanganak siya duha, dahil si Jacob naganak og pulo. So kani mga Hudiyo karon ato na makita mga Israel, ang ilahang religious ancestry gikan pa na dito sa unsay gituhuan ni Abraham. Somehow kani sila naggibati guni sila nga ang ilang kaliwat naghatag ni nila og ironclad guarantee of salvation. Muna ilang pagtuong nga mura ba gisininayan sila og puthaw
garantiya na sa Ginoo sa ilang kaluwasan. Mauna ilang pagtuo. Una ilang pagtuo. So, habi ni mo no, layo ra ka na sa tinuod. Perting layo ara gyud na sa kamatuoran. The same is true in Christian circles karong panahon na. Now, millions of people since the time of Christ have claimed to be Christian simply because they were the children or the grandchildren of believers. Sabi nimo, na ay mga tao karon nga ingon sila, mga Kristohanon sila, kay mga anak sila o mga apo sila sa mga believers. Sabi nimo, kana na ang bisan pag imong apuhan believers, imong ginikanan believers, para nimo og ikaw dili yun na makasave nimo. Dili na gyud makasave. That can save no one. Ang uban ani, ang ubang tao gani mituo sila nga Kristohanon sila tungod kay natawo sila sa nasod nga gitawag og Kristyanisyon. Pasi kani atong nasod gitawag biya pod ni Christian nation kay daghan man Kristohanon dire. Pero siguro maka-realize ka unsa nga klase sila nga Christian. So, again, ug mauna ang ilahang pagtuo, they are living a lie if that is what they are basing their hope of salvation. Bakak na. So, ang tao, mahimo lang siyang Kristohanon kung ibutang na ang iyang pagtuo diya sa nahuman nga buhat ni Jesus Christ didto sa cross at Calvary. Personal ni siya. Personal ni. Balik ko na ko. One only becomes a Christian by placing his faith in the finished work of Christ on the cross at Calvary. So ayaw og base sa imong kaluwasan kay mauna silang lulo sa una akong ginikanan mga Kristohanon na ata nagpuyo sa Christian country. Layo ra kay na sa kamatuoran. Number B. They boasted of their law. Kanandi balik ko nako mauna ang mga Hudyo nagpagarbo sila sa law. Unsa man nga law? Kani nga law mauni katong gihatag bitaw sa Ginoo ni Moses didto sa Mount Sinai. Si Moses na gitagaan dito. So, the Jews somehow felt that the law and rituals it described give them a certain higher standing in the eyes of the Lord. Mao na ang ilang gituan. Nagtuo sila nga naa nila ang law, sila gihatagan sa law sa Ginoo, dayon nahibalo pud sila nga ani nga law. Igo na nga mabutang sila sa insaktong relasyon diha sa Ginoo. Abi nimo si Paul gisultihan ni sila ni Paul nga that it is the knowledge of the law that holds them to a higher standard than those who do not have the law. Mao na gisulti ni Pablo nila nga tinuod nga naa diha kaninyo gihatag ang law o mao na ang inyong pagtuo taas kayo ang inyong sukdanan sa inyong kaugalingon kay niadtong wala makabaton sa law paras nato mga hintil. Wala man diri nato gihatag ang law. Now, unsay ilang gihuna-huna nga kadtong law nga gihatag sa Ginoo ni Moses nga ilang gituman garantiya to sa ilang kaluwasan. It turned out nga garantiya to sa ilang condemnation. Garantiya to sa ilang condemnation. So to put this on the level where we can all understand it, imagine for a minute that a person is raised in the church. Imagine na lang na. All of his life,
he is around Christian things. All of his life is around Christian things. He sings Christian songs. He hears Christian sermons. He reads a Christian Bible, and he participates in the Christian rituals. If he is not careful, bantay ni, if he is not careful, he will begin to think that because of those things in his life, that he is automatically a Christian. Again, nothing could be farther from the truth. Layo ra kayo ni sa kamatuoran. So, what you know will all be held against you if it is not believed and practiced in your life. So, mauna atong susihon atong kaugalingon. Mauna nga bisan pa imong ginikanan sigig simba, kitang mga ginikanan sulwiningi gyud na imong anak. Sultihan gyud na ang imong anak sa gospel, or di kung di pa ka kaantigo, pangitag tao nga kabalo mo sulti sa gospel, pasultihi gyud nagsiguro ang imong anak. Ngun ana ba ang atong drive ani niya siya? Point C, the boasted of the Lord. Ilang ipagarbo ang ilang Ginoo. Again, they claim kaning mga Hudyo, ni-claim sila a special relationship with God by virtue of the law and of the religious activity. They felt that being religious was enough to please the Lord God, and they were wrong. Mauna ang ilang gituhuan. So, mga igsoon, I want to let you in on a little secret this afternoon. We cannot please God no matter how good you are. Dili gyud nato mapahimot ang Ginoo bisag pag-unsa nato ka maayo. We will be never good enough to please the Father. Kung di pa ka save, utang bunutan kay ka, dili gyud mahimot ang Ginoo nimo. Atong basahon niya, ari Isaiah chapter 64 verse 6. Kamoy basa ana, read. But we are all as unclean thing, all our righteousness are as filthy rags, and we all will fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Matthew chapter 5 verse 20. Kamoy basa ana, read. For I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, we shall in no case enter into the kingdom of heaven. So, kaniniya siya, kanigong book of Matthew, kinahanglan mahibalotang katong himo ni Jesus Christ dinhi, ang iyang gitudluan, iyang gihatagan sa pagtulunan mga Hudyo for the kingdom of heaven. Sa mga kingdom of heaven katong 1,000 years. Ang pagsabot nato aning Matthew, Mark, Luke and John is that kung there are verses nga politically addressed sa mga Hudyo, doon ay verses pod nga practical nga pwede pod ma-apply nato. Kung mauna na ang pagsabot aning Matthew, Mark, Luke and John. Ako lang ipahibalo ninyo nga kaning Gospels, Matthew, Mark, Luke and John, taman sa bersikulo nga dito na namatay na si Jesus Christ, ang uban anang gibang sulti din ha, Old Testament pa na siya. Old Testament. So, katong mga pag-abot anang bersikulo nga namatay na si Jesus Christ, then New Testament na namuta na ka. Ngano man lagi na yung Matthew, Mark, Luke, and John, naaman na lagi sa New Testament. Okay. Naana siya sa New Testament tungod kay gisulat na after the death of Jesus Christ. Mao nang naa siya diha. Pero kinahanglan ato ng sabton nga kanang Matthew, Mark, Luke and John, Old Testament pa na siya hangtod atong chapter, bersikulo nga namatay na si Jesus Christ. So mao na atong pagsabot na. Karon at this
at this point, naap ko sa Matthew chapter 8 ang akong pag-study sa Book of Matthew, pero dugay na ko nakahibaloan nini ang ingon ani ang status anang Book of Matthew. So kaniniya siya, practical ni siya nga ma-apply po ni dinhi nato. Pero tanawa ra gud maingon ang atong mensahe kaniya nga bisag unsaon nato pagka pabutan-butan, very good kayo ta sa atubangan sa Ginoo. Hugaw ra gyud gihapon. Ingon diri oh. Kay kami nga tanan nangahimo nga ingon sa usa nga mahugaw. Ang tanan namo nga pagkamatarong ingon sa usa ka sapot nga nahugawan, trapo. O kining tanan mga laya ingon sa usa ka dahon ug ang among mga kasalanan sama sa hangin nagapalit kanamo. Kani siyang Matthew 5:20, Jesus Christ gud gasulti ani ingon siya, kay ako mag-ingon nga na kaninyo nga gawas kon ang inyong pagkamatarong mulabaw sa pagkamatarong sa mga eskriba o sa mga parisyo, kamo dili sa bisan unsang paagi makasulod sa gingharian sa langit. So mauna siya atong statement nga we cannot please God no matter how good we get, we will never be good enough to please the Father. Mauna itong ibasa sa Isaiah 64 verse 6, Matthew 5:20. So, mahimo sigurong you could memorize the Bible and refrain from committing every sin in that book and still go to hell. See? And still go to hell. So, if you miss one and only thing that will save the soul, usara gyud. No, so ingon ani. A salvation experience where faith is placed in the person of the Lord Jesus Christ. Maora ko ng atong kaluwasan atong basahon niya. Basahon nato ni siya. Romans chapter 10, 9, 10 o Ephesians chapter 2, 8 and 9. Romans chapter 10 verse 9. Ready? Read. If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Verse 10 go. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Thank you. So bantayan nato ning bersikulo nga gisulat ni Paul. Ang atong kaluwasan is believe. Pag human nato believe sa atong kasing-kasing, then isulti nato sa atong baba. Now, dili ang pagsulti sa atong baba ang nakasave nato. Ang nakasave nato ang atong pagtuo kinasing-kasing. Mao na kinahanglan dito mahibalo kita na siya. So, nagtuo ka kinasing-kasing, mao na nakasave ta isulti na ta sa baba. Pero akong gusto i-emphasize nga dili ang pagsulti sa atong baba mao'y nakaluwas na to. Ang nakaluwas na to ang atong pagtuo kinasing-kasing. Okay. Ephesians chapter 2, 8 and 9. Verse 8, read. For by grace are ye saved through faith, and not of yourselves, it is the gift of God. Verse 9 go. Not of works, lest any man should boast. Okay, ako ra nang explain further og unya ako ra nang basahon og otro ingon kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo. Question, unsa may imong gituhuan na siya? Kay tungod sa grasya kamo nangaluwas pinaagi sa pagtuo og kana dili sa inyong kaugalingon kini ang gasa sa Dios. Dili sa mga buhat basin adunay tawo nga magpasigarbo. Okay, so mauna ang gisulti ni Paul, Romans and Ephesians. Then padayon na to ha kaniniya kay link mangguni siya. Acts 16:31, read. And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. 1 John 5:12 go. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. Okay. Ang ingon diri sa nilok yung siya og sila miingon too ni Ginoong Hesukristo og ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Now, ako ni qualify kay daghan mga pagtulunan ani karon nga bisag bata kuno maluwas. Kay ingon man dinhi og ikaw maluwas ug ang imong panimalay. Now,
kung imo ni siyang kaning basahon lang nga dili nimo sabton, makaingon jud ka bisag bata maluwas kay ang tanan man naa sa panimalay. Pero una-una ang ngayon diri tuo ni Ginoong Hesukristo. Kanang bata dili man na makatuo ni Jesus Christ, sige lang man nagkatawa-katawa tuhod hagwa-hagwaon pero wala gyud nay faith ni Jesus Christ, wala pa. So, mauna nga ato ning i-qualify ngundi tuo ni Ginoong Hesukristo ug ikaw maluwas o ang imong panimalay kadto ning makatuo. Dili buot pasabot ang bata nga wa pay buot masave na siya. How noon masave ba na siya kay wa pa man sala kung unsa manggaling. Verse 12 ingon diri siya nga nakabaton sa anak nga Jesus Christ, siya nga nakabaton ni Jesus Christ o anak may kinabuhi o siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Very clear. Klaro kay na siya. Very clear. So, the bottom line here is that we can say anything we please, but until we have been saved by the blood of the Lamb, we are still hell-bound sinners. We are still hell-bound sinners. So, however, when the blood of Jesus is applied to a life, that life is instantly pleasing to the Lord. And we are accepted by God on the basis of our faith in the blood of Jesus Christ. Atong basahon na ni Asya, kanini Asya, kaniha, ingon dire, for by grace are we saved through faith. Unsa may imong gituhuan? Ato lang tubagon diha og bersikulo gyapon. Romans chapter 3:25. Read. Whom God has set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past, through the forbearance of God. Okay. So, ingon dire sa Ephesians, for by faith are ye saved. Unsa man imong faith? Ingon diri sa Romans 3:25, faith in His blood. Abi nimo no, kanamahan na kung simbahan bitaw nga matanaw na mo maayo, matanaw nimo maminaw nimo maayo kay mawali ang pastor. Kunya dili gyud mo mention og dugo, abi nimo makuan mi ako magrib ko bitaw. Magrib ko pati luya. Luoy kayo ang mga tao ani ni Asya ba. We are saved by faith. Faith in the blood. Faith in the blood. Yung dari, kang kinsa ang Dios mitugyan aron mahimong usa ka halad pasiguli kanang propitiation, ang bot pasabot ana the act of appeasing wrath. Ang gihimo ni Jesus Christ dito sa cross, akto siya nga nakapabugnaw sa kasuko sa God the Father. Mao na propitiation, pasiguli. So, ang point lang nako ani kung mayngon tag mituo ko sa Ginoo, unsa may imong gituan? Faith in the blood of Jesus Christ. Ephesians 1:6, kamoy basa ana, read. Through the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Okay. So, ingon dinhi ngadto sa pagdaig sa himaya sa iyang grasya, diha niini siya nagahimo kanato nga dinawat diha sa hinigugma. Okay, so mauna ang bottom line. So kaning mga Hudiyo garbo kay sila nga tungod sa ilang Ginoo, pero abi nimo hantod karon og imong basahon ng mga newspaper sa Israel. Marag 7 million naman sila karon kabuok, marag 2% lang ang mga believer in Jesus Christ. Basta katong ako gipaminaw nga usa ka preacher nga Hudiyo. Ingon siya nga nagpatawag daw sila dito meeting sa mga Christian. Pastan daghanan ko ng Pilipino. Daghan ko ng kayong Pilipino, proud kay siya, resulti. Daghan kay ko ng Pilipino ning adto, mga Christian. Pero mga Hudiyo, pipila lang kabuok, naulaw siya. Muna akong na paminawan atong tawhana. Point D, they boasted of their leadership. Nagpagarbo sila sa ilang leadership. So,
Because the Jew had a spiritual lineage, tungod kay kaning Hudyo doon na espirituhanon silang kaliwat, tungod kay naa nila ang balaod, diha nila gihatag ang balaod, nga tungod kay gibati nila nga they were in a relationship with God. Abi nimo gibati sila nga superior kay sila sa matag tao sa tibok planeta. Mao na ang ilang pagtuo. They felt that it was their responsibility to show everyone else the way. Mauna ang ilahang pagbati nga sila na ako no ang responsibility nila nga ipadayag sa matag usa ang dalan paingon sa Ginoo. Certainly, murag makayong the idea is fine. Okay biya na nga idea. But the motive of the heart was wrong. The motive of the heart was wrong. These people did not even know who God was. Wala ko gani sila kabalo ni kinsa kuning Ginoo ang ilang isulti. And there was no way they could point anyone else to Him. So, all they could accomplish was to make disciples to their dead religion. Ang nahimo ani niya sila no, naghimo sila disciples sa ilang patay nga pagtuo o maunay hinungdan nga daghan kaayong mga kalag nga paingon sa impierno. You see? So, this is a situation Jesus addressed in Matthew. Mauna ang sitwasyon nga gi-address kunin ni Jesus Christ in the book of Matthew. Matthew 25:15. Kamo ko'y basa na kamo tanan aron di mo katulgon. Ready, read. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye know not sea and land to make one proselyte, and when it is made, ye make him twofold more a child of hell than yourselves. So mo na si mismo si Jesus Christ ingon siya, kaalautan nga na kaninyo mga eskriba o mga parisyo, mga tigpakaaron ingnon, kay kamo naglibot sa dagat og yuta aron paghimo sa usa ka kinabig proselyte, og sa diha nga siya nahimo na, kamo naghimo kaniya nga duha ka pilo nga labaw pa nga anak sa impierno kaysa inyong mga kaugalingon. Kasi so mauna mismo ang gisulti ni Jesus Christ. Jesus Christ yun mismo istorya na. So the same brand of hypocrisy is still being played out in the world today. Kasi makapalo tro ka na. The same brand of hypocrisy is still being played out in the world today. A religious person will try to force everyone else to conform to his standard of living. Diba? Mawala siya. Gusto sila nga mo-conform ka sa ilahang standard of living. Now, kung dili ta, if they don't act like Him, if they don't talk like Him, then they are lost and headed to hell. Muna ilang pagtuo. So mga igsoon, abi nimo mauna gitawag og legalism. Abi nimo kanang legalism, murag masabtan na to ang Ginoo magdaot ana, magsakit ang Ginoo ana, sakitan iyang kasing-kasing ba. The person who tries to make everyone conform to his standards as a means of pleasing God probably does not know God to begin with. Mao siguro mao na ang atong masabtan. So, ang atong duty dili nang i-point out nato ang tao sa atong tupi. Mayon ta tagas makabuhok. Suon ako kay gwapo kay ni akong tupi mugbo. No sa dili na ang atong duty dili pag-point out sa tao nga mo suon sa atong haircut. Sa dili na ang atong duty nga mo-point sa tao nga unsay method sa atong pag-worship. Dili na. Ang atong duty is to point men to our Savior. Mao na atong trabaho. If they come to Jesus and He saves them, He can make them what He wants them to be. Masave na siya. Bisan pag-unsay ipahimo ni Ginoong Hesus ana nila, himo na nila.
For example, unsa ka grabe ka kaayo ka palahubog, kung ma-save ka, kuhaon na sa Ginoo imong pagkapalahubog. Kung unsa ka kapa sige ka palabako, kuhaon na sa Ginoo. Kung ma-save ka, kuhaon na sa Ginoo ka na imong pagpalabako. Kay di na kuha nimo, di na nimo kuhaon kag lung cancer sa Ginoo. We need to understand that the Jews make great and lofty claims concerning the relationship to God. Mao na ilang gihimo, kana bang yung claim sila og taas kay ilang, kana bang ang ilang pag-claim nga bahin sa ilang relationship sa Ginoo. However, none of these things was able to produce salvation for the Jew. Wala gyud butang ani nga nakaluwas sa mga Hudyo. So, there was one thing that saved them. Tunay sa kabutang nga nagluwas kaniadto. Dunay sa kabutang nga naluwas ta karon. O dunay sa kabutang nga muluwas nato forever. Unsa man na? Faith in the blood of Jesus Christ. Faith in the blood of Jesus Christ, and that is blood atonement. Hebrews chapter 9:22 ako lang basahon ha. Ingon dito, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. Naibalo man ta, sukal pa ka na ito, si Adan o si Iba nakasala, ang Ginoo, nagtapi sila, nangita sila, nagtapi silang kaugalingon, ang Ginoo sa gihimo, nagpatay siyang animal, ako nagtuo ko, karniro, dayon, gisapot sa Ginoo ang panit sa animal nila. Ang gidawat sa Ginoo nga halad ni Abel o ni Cain, kang Abel, kay dugo ang iyang gihalad. Sukad pa kaniadto sa balaod, ang tao kung makasala, magdala siya animal dito sa templo. Pagasan og dugo, uli to sa iyahang mga sala. Sukad pa, millions of animals na gipagasag dugo tungod sa puli lang sa sala sa tao. O katutanan, mga landong to sa buhaton ni Jesus Christ dito sa cross. So, balikon ako ang pagsultiha. There was one thing that saved them, kaniadto, one thing that saves now, and one thing that will save forever. What is that? Faith in the blood of Jesus Christ, and that is blood atonement. Pagpasaylo, pinaagi sa sala. Number two, taas number one. Number two, mubo rin ni number two. The spiritual contamination of the religious man. Ang spirituhan nga makatakod ba? Ano yung mga relihiyosong nga tao. Part A, they were guilty of deception. Sadaan sila sa lingla. So, as these religious men were telling everyone else how wrong they were merely deceiving themselves and others. So, because they were just as guilty as the persons they were trying to convert. Mao na nahimo nila. Mga reliso kayong tao, sultihan lang mga tao, ubang tao nga, di sayop man ang inyo ha. Abi nimo, kani sila, gilingla lang nila ang ilang kaugulingon ug ang uban. Now, tungod kay sadaan man sila, as a person, they were trying to convert, kanang ilang i-convert po, natural, sadaan po na. So, they were busy practicing all they were preaching against. There is a word for this kind of attitude. Busy kay sila nga nag-practice bitaw aning pag-preach nga dili maayo ni. Pero abi nimo dunay word alang aning mga klase nga tao nga attitude. Abi nimo ang word ani is hypocrisy. Hypocrite sa lingkapaw ba. Mao ni unsa? Mao ni ayaw na buhata. Pero kay mao ni ang balaod, pero sila kabuhat god. Pero sila ila pa lang buhat. So, the same is still true this afternoon. Karong imong obserbaran ining atong panahon karon, parehas ra gyapon.
Bantay ra gud ning mga tao nga who are always telling others how right they are. May mga tao nga sige sulti nga mataraw gud sila nga ang matag usa unta mahimo unta para sa namo nga buutan pug kayo kasagaran ani. They are guilty of the very things they despise in others. Sometimes the sin is not external. Usahay ang sala ani dili man gyud ni siya kanang makita nimo gawas ba. Sometimes it is not external. Ang uban ani, ang ubang sala ani nila dili na siya makita na siya gawas pero kana bang nasa ilang kasing-kasing. It's within the heart. Now, ato nang masabtan nga si Ginoong Hesus made it plain that sin in the heart is as evil as sin in the flesh. Matthew 5:28. Kamoy basa ng Matthew 5:28. Ready, read. But I say unto you that whosoever looketh on a woman to lust after her, hath committed adultery with her mind in his heart. So mao na gingon dis Matthew 5:28 apan ako magingon kaninyo nga sila nga si bisan kinsa nga nagatan-aw sa usa ka babae nga may kaulag ngadto kaniya nakabuhat na sa pagpanapaw uban kaniya diha sa iyang kasing-kasing. So another interesting verse katong 1 John 3:15 ako nalay mo basa niya ingon nito, whoever hated his brother is a murderer, and you know that no murderer had eternal life abiding in him. Mauna ang interesting verse. So, kung doon ay hatred sa imong kasing-kasing towards another, then yung diri, you are not saved. You are not saved. Okay. Point B. They were guilty of desecration. Sadaan sila sa ilahang paglain nila silang kauglingon ba. Because their practice did not match their profession. Tungod kay ilang practice wala mo match sa ilang profession, they were guilty of dishonoring the Lord. Little did they realize that when they broke the law, they claimed to love so dearly, they were guilty of treating the Lord shamefully and of treating Him with contempt. Or so-called sila ba? So, many fail to recognize the truth today that sin still dishonors the Lord. Ang sala, wala yun nato na mapasidunggi ang Ginoo. When Joseph was tempted by Potiphar's wife, Joseph responded by telling her that it would be a sin against God to lie with her. Mao na gisulti ni Joseph. Genesis 39:9. Kamaro ko'y basa na. Read. There is none greater in this house than I, neither hath he kept back anything from me but thee, because thou art his wife. Now that I do his great wickedness and sin against God. Okay. Mao na mingon ni Joseph katong gitintal siya Potiphar. Later natong panahon nga si David gi-confess niya iyang sala katong sala niya nga Bathsheba. He stated that his sin had been against the Lord. So ang atong sala batok gyud sa Ginoo. Psalm 51:4. Psalm 51:4 ingon dito, against thee only have I sinned and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest and be clear when thou judgest. So atong masabtan aning bersikuloha nga makasala ta, wala gyud nato masabtan nato nga wala nato mapasidunggi ang Ginoo. So sin still dishonors the Lord. When we sin, we are saying that He is a God to be despised and not honored. Mauna kung makasala ta. So, regardless of what our lips profess, our life prove how we feel about the Lord. So, mangutan ako, what does your life say about Him this afternoon? Point C, they were guilty of distraction. Itong mga Hudyo, guilty sila sa
pagkagunob ba. Because they lived the way they did while claiming to be God's people, they were guilty of blasphemy. Guilty of blasphemy. By their false profession, they destroyed the credibility of God. Mo na lang nahimo. So, anytime we live in a manner that is inconsistent with what we claim to be, we are guilty of blaspheming the name of the Lord. So, we have taken His name in vain, and we have testified before the world that our God is not worthy of our love and steadfast devotion. Mauna ang epekto. Mauna ang epekto. So, when we hide our light under the basal, kung atong taguan ang atong kahayag diya sa basket, when we hide our light under the basal and cease to be salt in the world, we become no better than the religious Jews who boasted about their law and their relationship with God. So, mao niya ang akong point ani niya siya nga kung atong taguan gani ang atong kahayag, kita kahayag naman ta aning kalibutan na tungod kay saved ta. Kung ato nang siyang taguan, mura na pud tag mga religious nga Hudiyo nga nagpahambog sa ilang law o sa ilang relationship sa Ginoo. Pero wala good na had no spiritual reality to back up their claim. So as a result, the world was torn away from God and not to Him as He intended. Mga igsoon, it's still happening today. Nahitabo gyapon ni karon. So please search your heart and life to see if you are spiritually contaminated this afternoon. Number 3, gamay na lang ni. The spiritual condemnation of the religious man. The spiritual condemnation of the religious man. Point A, condemned by the reality of his sin. Condemned ni sila by the reality of his sin. Yung the Jews felt that God would accept him just because he had been circumcised. The rabbis even thought that Abraham sat outside the gate of hell and refused to allow any uncircumcised Jew to enter. Muna ang iyang gitudlo sa mga rabbis. Gitudlo sa mga rabbis. However, si Paul, gisultihan sila nga kung nagsalig sila sa something na ang a little bit deeper, gisultihan sila ni Paul nga even if they are circumcised, when they refuse to keep the law, in God's sight, it is as if they were just another heathen. Kung yung diniingos Paul nga, bisan pag gituli mo niya, mo refuse mo, pag tuman sa balaod, sa mata sa Ginoo, mura rin yung mo mga heathen nga nagsimbag Diyos ba. So, as he will tell them in a minute, salvation is deeper than the skin. Ang kaluwasan ko no, lalumpay sa kasapanit. Paul is telling them that what they do outwardly proves what they are inwardly. So, unsay gisulti nila sa gawas, maprobe nila unsay naa diri sa sulod. We look at their attitude and think they are so foolish, but there are still multitudes that hold the same notions this afternoon. Daghan pa gyapon na nining kahapon. So, in Christian circles, it is not circumcision. In Christian circles, it is not circumcision, but things ato niya mo ni siya. But things like water baptism, things like communion, things like church membership, things like saved parents and grandparents, etc., all are looked upon as proof of one's salvation. It is not true. So, ang water baptism, gisulti ganihan ni Jade, first step of obedience. Gibautismuhan ka, kay luwas ka. Mauna na siya, yung atong masabtan. Gibautismuhan ka, gibautismuhan ta kay si Jesus Christ mismo nagpabautismo pagtuman sa iyang buhaton sa kalibutan. So,
kung magtuo ka nga ang water baptism makaluwas, ang pag-communion makaluwas, membership sa church makaluwas na, nagtuo ka nga luwas imong ginikanan, imong grandparents luwas mo ka, abi nimo di na tinuod, dili na tinuod. Klaroho na ka na. Just like the Jew, when there is genuine salvation in the heart, there will be holy living in the flesh. So, according to Jesus, the fruit of a life proves where that life is rooted. Matthew 7:17-20, di na lang tamato dito kay taas na kayo. Point B, condemned by the righteousness of the sin. Condemned by the righteousness of the sin. Si Paul, nagpadayon siyang sulti sa mga Hudyo nga sa panahon nga ang mga tao nga ilang gitamay, ilang gi-look down ang ilang kinabuhi tungod kay kani sila dili wala mahimot ang Ginoo nila, have their hearts right with God mo nang ilang gituan. Unya kani sila ingon sila accepted mi si Ginoo, abi nimo mo na ang ilang sayop, mo sayop nila. Ang kamatuoran ani, God tells them that the righteousness of these people judges the religious man as a sinner. So mas maayo pa ta mga hintil nga mituo ta sa dugo ni Jesus Christ na save ta. Kay kani sila nga mituo sa balaod nga ilang pagtuo na nila ang law, maayo ilang relasyon sa Ginoo, abi nimo dili na sila saved. Now, paminaw, there is a vast difference between the religious person who keeps the law and tries to live right to please God, and the same person who lives right because of a changed heart. The first type of person cannot succeed forever. Katong pirmirong tao. The first type of person cannot succeed forever. When this life is ended, they will be unmasked for what they are and will suffer the flames of hell. Mao ni mga tawhana. On the other hand, that person who was not very religious but had their faith in the blood of Jesus Christ will experience all the glories of heaven. It may not sound fair. Moro ba kayo nga dili man na fair. Pero mao na ang hitabo. Point C, condemned by the redemption of the Savior. Condemned by the redemption of the Savior. So, mao ni ang final argument ni Paul. Paul's final argument against the religious man is to inform him that true religion is not a matter of the hands. It's not a matter of the faith. It's not a matter of the eyes. It's not a matter of the head. It's not a matter of the lips. It is, however, a matter of the heart. Kinahanglan bantayan nato na siya. God will only accept those who have placed their faith in nothing but the blood of Jesus Christ. God will not praise those who strive to keep the letter of the law, but He will praise those who love His Son, Jesus Christ. So we must never be deceived into believing that we can somehow praise the Lord or that we can be good enough to get into heaven on the basis of our religious experience. We must understand that salvation will always only be given to those who place their faith in the blood of the Lord Jesus Christ. I hope this is very clear to everyone. Last slide na siya. Would you describe yourself as a religious person, or would you describe yourself as a redeemed person? There is a difference, and that difference will determine where you spend eternity. Lindog ta, makaputa. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos.
Nining kahaponon among pasalamatan ikaw sa imong pulong nga abi namo Ginoo nga kaning mga relihiyoso kay ng tao labi na katong nagtuo nga naa nila ang balaod doon na sila ay maayong relasyon sa Ginoo. Sayop Ginoo among pagtuo nga kami Ginoo nga luwas mi pinaagi sa among pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. Mana mo langit nun, salamat sa imong pulong. Kung akong gihangyo ang matag usa, you can nail it down there, you can sit it down there. Pag-ampo sa Ginoo, tawga ang Ginoo, pasalamati ang Ginoo, pinaagi sa itong Sunday School, o susiha ang imong kaugalingon sa matag usa, ang imong kaugalingon. Yan ang kahapon nun. Let's do it. Amahan na malangit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong pulong, Amahan. Salamat kay Ginoo nga ikaw nagapasabot na mo Ginoo nga bisan pa kami relihiyoso kay nga tao dili na makadala na mo dito sa langit, Amahan. Kami nakaangkon sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi lang sa mong pagtuo sa dugo ni Jesus Christ. O akong ipangamuyo kanimo Ginoo nga barugan na mo na Amahan nga imong pulong. Romans 3:25. Manam ko Amahan mo langit nun kung unsa man ang mga hangyo sa imong mga anak nining haponon, tagay sila pagtagad Lord. Kung unsa man ang ilang tinguha silang kasing-kasing ihatag kanila. Akong ipangamuyo Amahan personally nga ikaw nga akong Ginoo, ikaw nga among Ginoo magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha Amahan akong ipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo maghimo sa imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga naha sa matag usa. Katulo Amahan akong ipangamuyo nga ikaw nga among Ginoo magmaya sa imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa ug kalinaw. Nining katapos ang mga adlaw Amahan, lig-una among pagtuo diha kanimo. Among ipangamuyo Amahan ang matag usa makapaminaw sa imong pulong ug makasimba sa panahon nga dunay tigsimba. Mahal mo langit nun, among pasalamatan ikaw usab sa mga kaigsuuna na mo nga nagabiyahe nga nakauli sila safely. O katong napan nagabiyahe Amahan, among ipangamuyo nga ikaw mag-uban kanila makauli po sila safely Amahan. Dios nga langit nun, kaya among pag-ampo, pangaliw po kanimo. Ang tanan niini, among nagisalig sa mahal nga ngalan ni Jesus Christ. Among buktong personal nga manluwas. Amen. Okay, dito ta.